Magandang oras mga kababayan, napaka-busy ngayon sa Vatican dahil sa ang conclave ay ngayon yata gagawin na araw na ito sa Vatican at petsa 7 bukas dito sa Pilipinas. Malaman natin kung sino ang bagong Santo Papa na napili ng mga cardinals na mayroong sikretong meeting at nag-cast ng kanilang baluta kung sino ang kanilang gustong maging Santo Papa. Kaya ito sa bubungan, ito yung nilalagay na chimney para diyan lalabas ang puti na usok kung merong bagong napiling Santo Papa at itim na usok naman ang lalabas kung wala pang o hindi pa nakapili ng Santo Papa. Well, narito ang mga cardinals na pagpipilian sa conclave closed door election meeting ng mga cardinals all over the world. Atin na panoorin ang video. In a solemn Sunday Mass inside St. Peter's Basilica, the cardinals offered the final Novendial Mass, a centuries-old tradition in Catholicism held for 9 days to honor the passing of a pope. The Mass marks the end of the mourning period and the beginning of the process to elect a new leader. Behind closed doors, the cardinals have begun general congregations, private meetings to debate the direction of the Church and the challenges the next pontiff must confront. From the 7th of May, 133 cardinals eligible to vote and under the age of 80 will enter the Sistine Chapel to cast their ballots in secret to choose the successor to Pope Francis. And voting continues until this threshold is met. Randomly selected cardinals oversee the votes cast via secret ballots. After each round, the ballots are burned with chemicals producing either black or white smoke, signaling the outcome of the vote. Black smoke represents that no decision has been made, while white smoke means a new pope has been elected. Once the pope is chosen, a top cardinal formally announces, Habemus Papam. We have a new pope from St. Peter's Basilica. Speculations are swirling around the top contenders to replace Pope Francis. First up is Italian Cardinal Pietro Parolin, the Vatican's longtime Secretary of State and Francis's most trusted aide. Also in the running is Filipino Cardinal Luis Antonio Tagle, seen by many as a bridge between East and West. If elected, he would become the first ever Asian Pope. Another prominent name is Ghanaian Cardinal Peter Turkson, Italian Cardinal Matteo Zuppi, known for his peacemaking roles in Africa and Ukraine, and is also considered a strong candidate. But in the closed secret ballot inside the Sistine Chapel, the next pope may well be a name the world least expects. Well, ito na ang pagpipilian. Meron lamang 4 na pagpipilian para magiging susunod na Santo Papa successor kay Pope Francis. Ang pinaka-paborito ng lahat ay walang iba kundi ang ating tubong Pilipinas, si Luis Antonio Guquem Tagle, 67 years old. Ayon sa hula, ang magiging Santo Papa na susunod kay Pope Francis ay mas bata sa lahat. At kung tingnan natin dito sa 4, ang pinakabata ay si Luis Tagle, kasi yung isa dito 69 years old pa lamang, itong si Matteo Zuppi, at 76, 70 ang dalawa. Kaya kapag nanalo itong si o napili ang ating kababayan na kardinal, si Tagle, kung magiging susunod na Santo Papa, ibig sabihin ang mga hula ay pwede palang magiging totoo. Di ba? Kasi napaka-importante ng event na ito sa relihiyon ng mundo, di ba? Alam naman natin na ang Roman Catholic ay napakalakas na relihiyon sa buong mundo kasi nagmula siya sa sa imperyo ng Roma at kumalat sa buong daigdig hanggang dumating sa Pilipinas. Kaya napakarami ng population ng Roman Catholic. Kaya isa siya sa 3 pinakamalakas na relihiyon. Una diyan ay nandiyan ang Buddhism na malakas din.
Not in order, hindi sa order ito, pero itong tatlo ay malakas talaga ito. Buddhism, Islam or Islamic, and then Roman Catholic. Kasi under the Roman Catholic idea na yung faction ng tinatawag na mga Christian religion or itong mga born again. Ang lahat ay nag-umpisa sa Roman Catholicism. So ito, mag-iba na ang takbo ng buhay ng Pilipinas, magiging bagong Pilipinas na talaga. Kapag meron tayong Santo Papa na Pilipino, ay dapat hindi na mag-away-away ang politiko or politika sa Pilipinas. Ang mga politicians dapat magiging mabait na, walang nang magnanakaw. Kasi walang silbi na meron tayong Santo Papa na kababayan pero mga magnanakaw pa rin tayo at mga gahaman sa power sa gobyerno at kung ano-ano pa, di ba? Napakaraming sa Pilipinas itong mga pagkakamali ng ating politiko. Kaya kung patuloy pa rin yan, katulad nitong bangayan ng DDS at loyalista, ay parang masama sa paningin ng buong mundo na hindi dapat magiging Santo Papa si Tagle kasi sariling bansa nga niya ay ang gulo-gulo, di ba? Maapektuhan yan kaya kung mapili ito, sana ang ating mga politiko ay magbago na. Okay, at magiging mabait ang lahat, susunod sa kung ano man ang kautusan ng ating Diyos. Alright, so ako magpaalam na. Antayin na lang natin to mamayang gabi siguro. Baka i-announce na ito kasi pizza 7 ng Mayo ang conclave sa Vatican. Kung advance sila ng isang araw, so ngayon nga ito. Kasi kanina lamang nakita natin naglagay na sila ng chimney sa kanilang bubungan doon sa Vatican, sa St. Peter's Basilica, yung lumang-lumang simbahan ni San Pedro, yung St. Peter's Basilica ang tinatawag. Renaissance period pa yan, simbahan ang tagal-tagal na, pero hindi pa rin nasira. At abangan na lang natin bukas ay sasabog talaga ang balita na ito kung si Luis Tagle ang magiging Santo Papa. Marami siguro ang magbagong buhay, di ba? Kasi nga, yan na yung hudyat Isa na yan sa sign na dapat magbago na ang mga Pilipino. Mga kababayan, mga kapolitiko diyan, mga politiko, magbago na kayo ng tuluyan, maging mabait sa kapwa-tao. Lalo na yung mga DDS diyan, mga Duterte, ay magbago na kayo kapag meron na tayong Santo Papa na Pilipino para tingalain tayo ng buong mundo dito sa planetang Earth. Alright, so ako'y magpaalam na. Maraming salamat. Huwag kalimutan mag-subscribe sa mga bago pa lamang napadaan sa ating channel at sa aking avid followers. Maraming salamat. God bless us all.